Anong latest mga kababayan? Ito ang dapat malaman ng taong bayan at ng taga Iglesia ni Cristo. Naku po, nalik di umano ang kadiring plano sa INC mga kababayan ng Marcos administration. Naku po, di nyo masisira ang INC sa mga setup niyong iyan. Naku po, ayon yan kababayan kay Pinas News Headlines. Ito, pakinggan natin. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang sa naganap na Malacanang Fellowship ayon sa mga certified DDS at kanilang mga sources kung saan bisita ang mga buwayang kongresista ay tila ipinagyabang raw ni First Lady Lisa Marcos na kayang-kaya daw niyang bayaran ang Iglesia ni Cristo upang wag lang ituloy ang binabalak nilang rally bilang pagkontra sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero bago ang lahat ay kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas lalo ka pang maging updated pa sa lahat ng mga bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ayon sa post ng political commentator na si Jay Sonsa, kalat na kalat ngayon sa ginanap na Malacanang Fellowship, ipinagyabang umano ni Mrs. Lisa Marcos sa mga bisitang congresspeople na kayang-kaya niyang bayaran ang Iglesia ni Cristo o INC para wag nang ituloy ang nakatakdang rally versus impeachment. Wow! Heavy naman siyang Lisa. Is this true, Mrs. ng President? Habang opinion naman din ng Optic Politics, bastos at walang galang talaga itong palaka dahil kaya daw niyang bayaran ng pera ang INC para tumahimik. At dahil nga sa naging pahayag raw na ito ni Lisa Marcos, ay agad nasabi ng maraming Pilipino, lalong-lalo na ng mga taga-iglesia, na hindi umano kayang bilhin ng First Lady ang prinsipyo, integridad at dignidad ng INC. At dahil din dito, ay mas lumaki tuloy ang hinala ng nakararami na talagang si Lisa at Martin Romualdez ang may pakana sa lahat ng mga pangdidiin sa mga Duterte at mga kaalyado nito sa KOGC siege at pagpapakulong kay Pastor Apollo Kibuloy. Natitiyak na raw ng nakararami ngayon na talagang si Lisa at Romualdez ang magkakuntsaba at pang-aabuso sa kailang kapangyarihan at sa pira ng bayan at ginamit lang si PBBM dahil alam nilang wala itong alam pagdating sa pamumuno ng bansang Pilipinas. Ayon naman sa opinyon ng isa pang political commentator na si MG Kimbao Reyes, overtime ngayon mga state-controlled news agencies in framing the INC rally as INC support for BBM and not in support for BP. In fact, may directive pa na i-post sa lahat ng social media pages nila nationwide that the said INC rally is a pro-BBM move. It won't be surprising if he or his representatives will be there to make it look like it. Now here's what I think really happened. I think INC is unhappy with the impeachment and are genuinely concerned with the many problems our country is facing. I also think they are unhappy with how the BP and Representative Marcolita are being disrespected by some obviously corrupt or corrupted politicians aligned with you know who. However, they cannot naman outright antagonize or directly go against the powers that be. Hence, it is possible na nagpadala sila ng feeler through Katonying who is an INC and is or was a Marcos ally or PR. Kunyari may leakage na ayaw ni PBBM sa impeachment para di siya mapahiya, pero actually binigay na kay Katonying o part na ng script. It's just meant to save face. He has to play the good cop knowing that INC and other religious and non-religious groups are now about to rally against the impeachment. In short, binigyan ng way out para di siya mapahiya. Do you agree or do you agree? O siya, kunyari di lang natin alam and all together say, thank you BBM, PS, maraming salamat INC, salamat sa paninindigan. Sabi niya, Lods, aware ka ba na kaya nag-rally sila dahil pabor sila sa pahayag ni PBBM na huwag ituloy ang impeachment? Yes, yun ang sabi ng Iglesia ni Cristo na mag-rally sila para suportahan yung sinabi ni PBBM na, di ba, wag na i-impeach si VP Inday Sara. Samantala naman mga kababayan, ito, Madam Maharlika hindi napigilang bumuelta sa pinaggagawa ni Madam First Lady. Naku po kabayan, ito, pakinggan natin. Dahil talagang ayaw nilang umalis agad nandiyan ang bangag.
Imagine mo, dyan sa EDSA Shrine, na-alerto, high alert ang mga pulis. Binabantayan talaga tayo. Ayaw tayo papuntahin man lang sa kalsada. Kasi utos ni Lisa Tanas. Utos ni Bangag, utos ng mga putang inang ito. Pero itong mga nasa People's Park or Monument, kung nasaan nga yung EDSA 1, ay dyan napatalsik. Nasa gitna sila ng kalsada. Nakita nyo? Oh, nasa kalsada sila. Pero na pulis na nagbarikada sa kanila, wala. Ito, mga kababayan, ang pagpapakita na talagang wala ng batas sa Pilipinas. Ibig sabihin, kapag ang nagrally ay ordinaryong Pilipino na nagpupumiglas dahil Yun, gusto kabayan. nang kumawala sa mga adik, ia-alerto lang ang mga kapulisan. Tatawagan lang ang putang inang pare dyan sa EDSA Shrine na si Jerome, di ba? Na huwag pagamitin ng mga facilities ang mga parishioners, ang mga tao, harangan, barikadahan. Pero yung mga bayad, naralista nila kahapon na hindi nga nagtagal ng kahit alas 10 ng gabi dahil pumunta sila, I believe, tanghali, tas alas 6 wala na. Matapos sila siguro nakakim-kim ng bayad kasi tingnan mo, well-organized. Naka-uniforme silang pula. Tama, Saan madam. kumuha yan? Kung yan ay hindi inorganized, na naka-uniforme sila, nakapula talaga sila, sinyalis ng Pulawang Bangag. Whereas yung nasa, yung mga rally ng taong bayan, dyan sa shrine, EDSA Shrine, wala naman silang pula at green na uniforme. Iba-iba kasi iba-iba yung girl. May naka-itim, although may mga supporters ni Inday Sara, may iba-iba talaga yung mga nire-represent nila. Kumbaga, iba-ibang sektor. Tama, madam. Pero dyan kahapon, sa mga bangag, nagpakalbo-kalbo pa. Nagpakalbo pa yung kanilang mga suporta ng mga adiktos. Na mukhang mga adiktos at mga kaliwa. Ito yung parang recruit sa bundok na nakatakip pa yung pagmumukha nila. Yun, mga kabayan. Na sinend sa atin. Nakatakip pa yung pagmumukha nila na parang takot sila ipakita yung kanilang pagmumukha. Ito, okay? Ito, mga palangga. Okay, Sige, tignan natin. madam. Panawagan nilang demokrasya, pero yung mga mukha nila, ayaw nilang palayain. Okay? Ayaw nilang palayain, ayaw nila ipakita. Naku May po, takot kabayan, na no? sila na malaman na sila ay mga miyembro ng NPA o mga rebelde. Bakit naka-cover yung kanilang mukha? Yun. Di ba? Nakaganyan. Ito ba ang mga matatapang? O, yan. Yun, Yan ba ang kabayan, mga no? matatapang? Nakatakip ang kanilang mga pugmukha, parang mga mafia, parang manggugurgur, parang talagang gumugurgur ng mga tao ang mga pagmumukha nila. And look at Princess Maui, MJ, JM Morales, Channel 167, sila Nico, sila Attorney Trixie nandyan ng nakaraang hapon ng Friday. Diba? Tuloy-tuloy kasi yung pag-gather ng peacefully gathering ng mga peaceful na rallies na sukang-suka na sa kadyutahan ng bangag na ito. Not only the Duterte supporters, pero lahat ng sukang-suka na sa gobyerno ng mga adik. Sino pa? Andun si Jimmy Bondoc, si Cathy Bina. Diba? Yun. At sino-sino pa may mukha sila. Yun Meron lang. silang pagkakakilanlan. Sa kabila ng kanilang pagpakilanlan, ano ang ginawa ng mga pulis doon? Tumutok tayo doon. Ilang days ako na hindi natutulog. Tayong lahat. Nakatutok tayo 7 hours ang ating vlog. Diba? Dahil binantayan natin. Ano ang ginawa ng mga pulis? Nakabantay din sila. Ano sabi ng mga pulis? Wala silang magawa kasi napag-uutusan lang sila. Trabaho lang. Pero Trabaho lang, kahapon, kabayan. yung mga rally ng mga bangag na bayad, ang mga putang inang pagmumukhang mga takot. Hindi nga nagtagal, alas 6 wala na sila according to nag-report sa atin. Ano ang senyalis yan? Bayad, madam. Pumunta sila dyan sa rally na yan kasi inutusan sila na bibigyan ng kapalit. Doon pa lang naka-uniformado sila lahat. Nakapula sila. Ha? Yun ay pagpapakita na they are, sabi nga ni Tila mga kababayan, no? May script din yung nagrarally kahapon. Di ba po, kabayan? May pakalbo-kalbo pang nalalaman, no?
Demokrasya daw. Diba po? Ni Leni Robredo dyan, di ba? Well-oiled. Okay? Naggrasahan. Namantikaan. Para lang ipakita na kunwari may sumusuporta pa kay Bangag. Ilan lang sila doon. Tapos right there and then pinick up ng GMA, ng media. Pero sa atin, ang dami-daming tao, di ba? Kailan lang ba pinick up nila ng media? Pinick up nila, kasiraan pa. Pero hindi nila Yun pinick lang, up, kabayan. yung nag-iipon-ipon ng mga Pulawan na parang nag-uusap na magkano kaya ang binigay ni Lisa Tanas at walang pulis. Per hour daw yung kontrata, sabi ni Jow Extreme. Okay? Dito mo makikita, Pero mga ano daw, pulis, kabayan? mga military, lahat kayong sektor. Pinababoy na kayo ng gobyerno. Paulit-ulit na lang ba tayo para ako maikolalya dito? For more than 2 years ako nagdadadakdak. Ang karamihan nga sa inyo, ay, nako si Marlica, ganyan. Da. Ano ang sabi ko sa inyo? One day you will realize at magigising kayong lahat na tama ang sinasabi ng ating mga informers, ng ating mga puting ahas, na si Lisa Tanas ay kidnapper, kawatan, sindikato, mafia, name it, at si Bangag Jr., si Romualdez at lahat ng mga putang inang mga nasa Huwad Committee, nasa Kongreso, Senado, uubusin ang dugo nyo. Yan. Tayo na nagrarally, speak up, peaceful, na hindi naman tayo violente, nakaharang ang mga pulis. Mga Yun lang. pulis na may mga pamilya, magising kayo. Yun lang, Mga kabayan. military, junior officers, matataas man o hindi, magising kayo. Bulag ba kayo? Ang peaceful rally sa EDSA Shrine ay pinalibutan, binarikadahan, yung, what do you call it, portalet, ayaw nyong ipababa, ayaw nyong ipahihiin yung mga tao, di ba? Dahil ayaw ni Lisa Tanas, di Bangag Jr., na bigyan, yan ang instruction eh, na ayaw bigyan ng convenienting paggawi ang mga ralista doon Yun, para yun. hayaan na maihi kayo, Umuwi na- tumakbo kayo kung saan man. At Samantalang umuwi na rin, madam. putang inang mga bayaran, mga sindikato na nagrally sa EDSA dyan Kahapon. kahapon, Oh, kapon ay yan, ano kabayan. nangyari? Grabe. Binibaby, madam. Grabe yung treatment. So ganito talaga ang itsura ng Pilipinas? Ganito ba talaga ang gusto nyo? Yes, Naku. I am addressing you, military, police, mga religious group leaders. And I'm grateful tayong lahat. Ang INC anytime ay magkakaroon ng malawakang pag-rally para sa suporta na wag i-impeach si Inday Sara at tumutok na lang ang bangag na administrasyon na ito kung paano ipaliwanag saan napunta ang bilyon-bilyon na 5,500 control project everyday. Saan napunta yung mga unprogrammed funds na supposedly para sa mga magagandang programa. Yung Diba? Nasaan? Yan ang layunin ng INC at ibang mga religious group. Ang At yan din, kabayan, yung malaking katanungan. Siyempre, nating mga taong bayan. Di ba? Kung nasaan talaga yung flood control napunta, mga kabayan, di ba? Tila walang imik ata yung natin, kabayan, namamahala ngayon. Di ba po? Kaya eto, mga kababayan, si Madam Maharlika, buti na lang may kababayan tayong, di ba? Bukal sa puso yung pagtulong para sa bayan, mga kababayan. Di ba? mga kapwa ko Katoliko na mga pare, wala pa. Namamantikaan ba talaga kayo? Namamantikaan na O nag-aantay kabayan. kayo? Ng ayuda? Nag-aantay kayo ng what? Ano inaantay nyo? Kaya Ayuda wala ata, wala. namang talagang wala nang mabuting makikita ka sa mga kapareang Katoliko. Not all po yung mga Tama, tama. nababayaran lang. Tandaan Tama, nyo, tama. may mga damaso, maraming damaso dyan. Ang punto Kasi noon, kabayan, di ba? Alam naman natin, di ba, yung mga Katoliko, mga kababayan, Katolikong fare, na noon, kapag may di magandang nangyayari sa ating bansa, ay di ba, nag-prayer rally kaagad sila, mga kabayan. No, dyan mismo sa EDSA, di ba po? Pero ngayon, tila wala, kabayan, no? Di ba po? Opinion na lang natin yan, mga kababayan, ha?
based sa ating nakikita, kabayan, di ba? Wala po, di ba? Punto ng taong bayan dito, mga palangga. Ilang araw sila Maui, EDSA Friday Group, nagrarally since June pa. Iilan lang sila noon. Tama. 4, 5, 6, di ba? Ilan na sila noon? Yung mga pulis na aalarma na, iilan pa lang sila noon. Itong mga bangag na nagpakalbo-kalbo pa para pakita daw ng support kay Bangag Jr. Putang ina, ang bobobo nyo. Dapat hindi kayo nagpakalbo. Nagpakalbo kayo para what? Wala ng buhok? Para wala ng hair follicle test? But anyway, kahit magpakalbo kayo, di ba, kahit sa ang buhok, kahit bulbul, di ba nga, pwede. Di ba? Hindi nyo ginagamitan ng utak. Akala kasi nila siguro, magpakalbo tayo para hindi na wala ng hair follicle test. Joking ano lang palangga, for the heck lang. Kasi mga bobo eh. Okay? Pakalbo na tayo para wala ng hair follicle test o wala na kami buhok. Hindi na kami magpa-hair follicle test, wala na. Di ba? Ang ginawa nyo dapat, nagpa-hair follicle test kayo dahil baka mga addictus din kayo katulad ni Bangag. Ayaw na namin sa bangag at adik na presidente. Pero ang ginawa ng gobyerno ni Bangag at ni Lisa Tanasi Tambaluslos, pinadala ng bata-batal yung mga pulis. Di ba nakita nyo naman yun, nag-viral yun, nakaantabay sila. Pero itong mga hayop na ito, na mga mukhang mamamatay gurgur, mga manggugurgur, nakatalokbong pa, very NPA, very mafia, ang datingan nila, open arms. Winelcome sila sa kalsada. Nakita nyo kaya kayong mga palangga, mga lahat ng Pilipino, whether ikaw ay nasa abroad, may pamilya ka, lulubog na ang Pilipinas, maging adik na ang inyong mga anak kung hindi nyo hahayaan ang kaputahan ni Tony Bangag Jr. ni Lisa Tanas dahil ang sabi nga niya, kaya niyang bayaran lahat, pati ang INC, kaya niyang patigilin yan sa pamamagitan ng pagbayad, panakot kung sino-sino man ang dadaanan niyang access para i-stop ang INC. And I believe ang mga INC ay may mga paninindigan. Sila ay hindi bayaran. Tama. Sila ay talagang para sa katotohanan, para sa kanilang mga miyembro at pangkalahatang Pilipino dahil ever since naging partner naman yan ng Pilipino ang ng gobyerno ang INC. At not only INC, lahat naman ng religious group, whether you are Muslim, whether you are Katoliko, may mga mabubuting tao, lahat tayo partners ng bayan natin para isulong ang makaayusan at kaginhawaan ng Pilipinas. Kasi whether ano man ang reliyon nyo, kung saang status ka man na bilong, mga palangga, Pilipino ka pa rin, na kailangan mong maging parte ng society para maging mabuti ang isang bayan. Di ba? Pero yan ang gustong gawin ni Lisa Tanas. Kitang-kita na. And now, yung mga adik na mga celebrity na dating dilawan. Di ba? Nagalit-galit kay Marcos. Tignan mo. Yang si Dilima. Yang Deles na yan. Okay? Yung Deles na nag-file. Tignan natin to. Napapakita lang natin sa inyo yung mga ginagawa ng mga kaputahan ng gobyernong ito. Alright? Here we go. Okay, tignan natin to. May nag-send sa akin ng link. Right? Okay, like yung isa sa mga nag-file ng impeachment complaint laban kay Inday Sara, itong si dating Secretary Ging Deles. Okay, ano to? Sino ito yung Ging Deles na ito, mga palangga? Okay? Ang dami niyang mga kaso dati. Ang dami niyang mga kinasangkutan. Okay? Na mga, what you call it? Anomalya. Nung nasa administrasyon ni Noynoy, ay mayroon kinwestiyon sa kanya yung pagrenta ng mga sasakyan sa kanyang departamento at kung ano-ano pang mga ibang mga corruption. Hindi natin siya i-discuss. What I am trying to point out, di ba? To prove a point here, na itong nasa likod ng pag-uusig, ng pag-i-impeach kay Inday Sara sa mga kasinungalingan, walang kwentang 125 million confidential fund na inaano sa kanya, na pinupukol sa kanya. Itong putang inang itong mga nasa likod, katulad ni Delima, lumantak ng Saba,
Gingden is sangkot doon sa mga anomalya during Noynoy. During Noynoy ito mga itong si Dilima lumapa ng saba sa preso. Lumapa ng saba ni Dayan, ni Junel, kung ano pang kaputahan, kabigaan, kaalputan, frailties of kajotahan, you know that already. Ito Tawa yung mo mga doon. tao. Ano ang moralidad din? May moral ba ito? May immoral. May maayos ba na pag-iisip tong mga to? Kung ikaw, DOJ secretary ka, mataas ang iyong panunungkulan, may pananagutan ka sa taong bayan, kung paano mo what you call it, i-presenta ang iyong Yun, sarili, representa, diba? madam. Na ikaw ay magiging morally, di ba? Yung. Morally accepted. Yung. Pero katanggap-tanggap ba sa lipunan ng bayan na si Dilima na andyan na ginagamit ni Lisa Tanas, okay, ng Dilawan Pulahan para pukulin si Sara Duterte, Yun, i-impeach mga ay kababayan. sinira ang buhay ng pamilya ni Ronnie Dayan. Mm. May asawa si Ronnie Dayan. Yan palang may kaso na dapat si Daila de Lima. Sa mata ng Diyos at mata ng batas ay may kasalanan siya. Bawal ang pakikiapid. Diba? May kaso na dapat yung hinayupak na yan. Dahil nagpakangkang siya, nagpakantot. O yan na lang kung gusto nyo. Diba? Ang pangit na salita. Pero nagpatsuk-tsak. Si De Lima nagpatuhog sa isang may asawa, harap-harapan, gamit ang pondo ng bayan. Ginagamit niya ang DOJ during the time. Kumanta-kanta pa sa loob ng bilibid. Ano pa? Junel! Diba? Na ganun-ganun. Yan ba ang mga taong gustong suportahan ng mga Junel! katoliko na katulad ko? Na ang dating DOJ na nagpupukol ngayon kay Sara dahil sa 125 million confidential fund na yan na ginagamit nilang grounds for impeachment, na yan naman ang nagbigay ang presidenteng bangag na dapat managot din kung yaan ang premise na gusto nilang sundan. Di ba? Yan ba mga Katoliko? Pinagmamalaki mo si Deles ng mga mukhang pagot? Oh, aywan ko, Ilonggo lang ang makaano niyan, makaintindi ng pagot. Ando no kung anong Tagalog ng isda. At yun na nga po mga kababayan, no? Ano po ang masasabi ninyo? Di ba? Sa buwelta ni Madam Maharlika kay Madam First Lady, kabayan. Di ba na tila ba'y susuhulan niya kung sino man yung haharang sa kanilang plano, kabayan? Naku po. Kaya tuloy etong si Madam Maharlika, mga kabayan, ay umusok na naman. Di ba? Ikaw, kabayan, ano ang masasabi mo? Magkomento lang kayo sa baba at pag-usapan natin yan, kabayan. At huwag kalimutang magdasal po tayo palagi at mag-ingat po kayo, kabayan.